pasok yung mga inendorso ni Pangulo Duterte. Okay? Congratulations, good job din, no? Ang galing din ni Inday Sara, no? Sa 6th District, talo si Abante sa, no? Yung dila-dila boy na yan, at least mawakasan na yung Jotang Ginemes na mga yan. So, tignan pa natin dito, asan yung iba? Dami kasi sinend sa akin. Okay. I think hindi mahalaga yung mga numbers. Okay? Basta sa OFW votes, thank you so much. Talagang black voting. Okay? Nakapasok talaga yung ating Duterte 10. So, meaning, ang aking analysis dito, mga kababayan, na sabi ko nga, si Marcoleta lang talaga yung game changer dito. Why? Diba? Teka. Kung 20-something million ang binoto kay Senator Bongo, kasi number 1 siya, di ba? Tapos si Senator Bato, kumbaga yung tatlong yun, na pasok dito sa Magic 12 na ito, o sa 12, sa Magic 12. Mga kababayan, hindi ba napakalakas ng boto ng PDP laban ng Duterte endorsed, meaning umepekto, nag-reflect, nag-resonate ang kampanya ni Pangulong Duterte, ni Inday Sara, sa buong kalahatang OFW kasi halos pumasok ang Duterte 10. Pero pagdating sa Pilipinas, i-analyze ninyo, bakit ganun ang nagresulta? Itong si Kiko Matching na isyunot na sa Inodoro, si Bam Aquino na isyunot na yan sa Inodoro, biglang pumasok sa number 3, ano bang number nila ngayon? Tingnan ko. Okay? Biglang pumasok nga sa, yan, si Pangilinan, si Matching, pumasok sa 5. Okay? Si Bam, ayan, ito to. Ay, shit. Okay? Ay, si Bam Aquino, number 10 pa ngayon, number 3. So, ang punto de vista ko, kasi inyo dito mga kababayan, we have strong votes. The PDP laban ay nakuha nila yung pinakamaraming boto sa buong mundo. Ay, tama ba? Tama. Buong mundo. So, ang ibig kong sabihin dito, pag titignan ninyo, ang bumoto ba kay Bongo? Let's say ikaw. Boboto ka kay Bongo, kay Bato, kay Marcoleta. Ang number 3 mo ba na iboboto? Si Bam Aquino? Ang number 4 mo bang iboboto? Si Tulfo or si Kiko? O sige, wag na pagbigyan na natin. Si Kiko or si Soto? Of course not. Hindi ko sinasabi na dahil si Bongo is number 1, dapat pumasok yung Duterte 10. I'm not saying na ganun ang magiging. Ang sinasabi lang natin dito, lumapit man lang yung number of votes ng mga ibang Duterte candidates. Pero bakit? Bakit mga kababayan hindi nag-reflect, hindi nag-resonate ang boto na nakuha ng PDP laban? Kasi nag-block voting ang mga tao. 'Di ba? Nag-block voting sila. Bakit sumingit o naisingit, 'di ba? Etong si yung dalawang Pulawan o Dilawan na ngayon. So statistically, pag titignan mo, 'di ba? Mag-agree kayo sa akin yung mga eksperto diyan. Hindi ganoon ang magiging result dapat. Sana itong yung Duterte 10 na candidates, yung iba yung 7, lalapit man lang ng konti dun sa boto nila. Kasi mga kababayan, ang layo like si Pastor Quiboloy, 'di ba? Si Attorney Vic nasa 20s, 23, 24 ba siya? Okay. So, ibig sabihin, mga kababayan, bakit ang layo nila? Bakit pumasok itong Pulawan na to? Ang tanong ko sa inyo, merong black voting at sumunod ang taong bayan. Bakit si Senator Bongo nakakuha ng what? Ilan ba siya? Di ba binawasan? From 26, ito. Ano ba sinabi nila dito? Ilan na ba ang boto niya ngayon? Di ba? 26 million kagabi. Tapos bumaba sa 21 million. Isa pa yung palatandaan. 21,790 yung kanyang nakuwang boto. Okay? Ito, recurrent ito na nakuha natin na result, na report. So, ganun pa man, ang tanong ko sa inyo, kung may block voting, which is meron talaga, at ito ay PDP laban, nakuha ni Senator Bongo, di ba? Bakit napunta yung mga ibang Duterte 10 sa dulo?
Bakit ganon? Pwede sana nagkadikitan ang laban. Ang ibig ko sabihin, let's say, for example, 21 million si Senator Bongo. Si Senator Bato, ilan si Senator Bato kunyari? O 16, 17. So, kumbaga nagdidiktikan sana ang laban, 16 yung 7 na hindi nakapasok. Let's say si Attorney Vic na punto, kunyari, ang boto man lang niya kung 16 si Senator 21 si Bongo, si De La Rosa is 16. Sabi na natin kasi mas may advantage sila dahil unang-una incumbent sila, current sila ng senador. So, nagbibigyan sila ng mileage, tsaka sa mga hearing-hearing, nakikilala sila ng tao. Even though si Attorney Vic, kilala din naman ng taong bayan dahil executive secretary yan ni dating executive secretary. Diba? Ang punto de vista, sana lumapit man lang yung mga boto nila. Let's say, for example, dun sa 13, 14, 15 na spot. So, kunyari, si Attorney Vic 13, okay lang matalo as long as nabilang yung iyong boto, right? So, ibig sabihin, let's say, number 13, natalo si Attorney Vic, 10,000, ay 10 million. Si Lambino, 10 million something. Si Jimmy Bondo, 10 million something. Tapos yung mga nanalo, let's say, ito si Camille, o layang sila Kiko Maching na yan, 11 million. Kumbaga, dikit ang laban. Nakuha niyo yung point ko. Dapat dikit yung numbers. Okay lang manalo ka. Okay lang manalo ka okay, of course, okay ka manalo. Okay lang na matalo ka, pero as long as nabilang ng tama yung boto mo. Pero dito, ito po ay malinaw na nirepresent ng buong ng Pilipinos sa buong mundo na Duterte ang nag-rule sa eleksyong ito. Which is, look at Cebu, look at Davao, lahat ng Duterte halos nanalo dyan, at sa iba pang mga lugar. Diba? Nakuha niyo yung punto de vista ng inyong palangga. So meaning, yung behavior, yung mga galawan ng numbers, okay? Numbers na ibinato dito sa Duterte at dito sa mga nakapasok, na mga na-shoot na sa Inodoro, mga kababayan, okay? Ay hindi tugma. Kasi sinunod ng solid supporters ni PRRD. Di ba? Na talagang mag-block voting. Sabi ko dapat man lang magkakalapit, di ba? Magkakalapit ang kanilang mga boto. Okay lang natalo. Normal talaga sa laban ng buhay. May talo, may panalo. Pero ang layo ng agwat. Hindi ka naman boboto na number 1 mong senador, Bongo de la Rosa Marcoleta. Then ilalagay mo, Bam Aquino? Or ilalagay mo what? Kiko? Di ba? Hindi mo ilalagay yun. Kaya, si Atty. Glenn Chodol, siya yung expert dyan, later on, ipapaliwanag niya yan sa atin. Ay, sabi ko nga, kung makikita mo, kung 21 million, di ba? Kung 21 million ang boto ni Senator Bongo, ang expected dyan, mga palangga, magkakadikit. Hindi man pantay-pantay, pero sobrang dikit. Kaya may red flag talaga. Sabi nga na kanina, basa ko, red flag na na mekos-mekos. Hindi na, kumbaga, saan tayo humuhugot? Dahil ito nga, napag-usapan na. Hindi lang ito napag-usapan. Mayroong ebidensya na prior sa eleksyon, itong si John Lee, sa Butuan, nung nag-testing and sealing, ay may naganap na ang during that testing and sealing, ang lumabas sa voter's receipt sa kanyang mga binoto ay tama. Exact, 'di ba? Tama naman nung una, 'di ba? Tama lahat actually. Pero pagdating doon sa election returns, yung nasa loob, yung SD card, ang lumabas, 'di ba? Yung mga kandidato ng alyansa ng mga bangag, kaya ini-encourage niya ni Atty. Glenn Chong dyan, ang mga politiko o yung mga lumaban na humingi nitong election returns and audit logs para makita at sana ma-compare doon sa voters receipt, mga kababayan. Imagine mo, 3 lang yung pumasok. Okay? Tapos, the rest nasa dulo. Okay? Nasa kadulo-duluan sila, 40, ano pa ba yung mga numbering nila? 40, 30, ganyan, 30 plus. Ang layo-layo talaga, mga palangga. Bakit nagkaroon ng pagbagsak ng boto? When I mean, yung nag-drop, parang ang taas-taas, di ba? Pag tumitingnan mo yung stock market mo, ganyan. Yung graph, taas-taas na ganon. Taas-taas, consistent yung 3. Pagdating doon sa 7, bumagsak. Samantalang
nag-represent ang OFW na panalo halos o na-control ng OFW votes all over the world. Nakita natin, majority, na-control nila na ipasok itong Duterte 10 na ito. So, all of a sudden, pagdating sa Pilipinas, nag-fluctuate, jumogsak ng bonggang-bongga dito sa Duterte, sa the rest of Duterte candidates. Yan ang isang katanungan. Bakit nagkaroon ng, what's the term? Nagkaroon ng vote drop-off. Diba? Pagdating dun sa 7. So, yun ang tinitignan natin mga kababayan na ibig sabihin, mayroong, okay, ibig sabihin, liwanagin ko, posible na nagkaroon ng program manipulation. And what? Pinili lang. Okay? Selective counting. Kumbaga kung sino lang ang gustong ipanalo, mga kababayan. Bakit natin sinasabing may pre-programmed manipulation? Inakita natin sa testing and sealing. Sa Butuan at doon sa Bulacan. Ito yung pinag-usapan nga namin. Ito yung binuking o in-erase na point nitong si John Lee dyan sa Butuan. Ni-raise niya sa COMELEC and later on, hinanting pa siya, binigyan siya ng show cause order. Imbis na solusyonan ng COMELEC, ang problema dun sa makina na yon, that was May 6, 6 days before the election, ay hinanting pa itong whistleblower or concerned citizen. Di ba? So, posible na nagkaroon talaga ng pag-program kung sino or pre-programming kung sino ang ipanalo nila at sino ang pinili nila na gusto lang ipanalo. We don't know kasi hindi naman tayo mga eksperto. Malalaman na lang natin yan kung huhubaran natin yung makina. Yan ang gusto ni Atty. Glenchong. Hubaran natin, tignan natin yung makina. Diba? So, meron talagang selective counting, merong selective na winners, diba? Sa nakikita natin, at saka pre-program manipulation. Well, the pre-program manipulation ay nangyari noong May 6. Paulit-ulit ko, may ebidensya yan. Pinost natin yan, mga palangga. Di ba? Pag pinag-uusapan mo in terms of, yung methods, yung way paano ito nagkaroon ng ganitong result. So yung mga scientists dito, baka may mga magagaling dyan, you can comment, di ba? Recall daw, okay? Sabi ni Palangga. Kung titignan ninyo, talagang sobrang malayo yung agwat. Sobrang malayo. So, pwedeng kasi ayaw nga magpaliwanag ng COMELEC. Ang sinasabi lang nila dito, yung mga nagrereklamo kayo na yung mga boto ninyo, ay mga pangalan na binoto ninyo hindi lumabas. Tapos yung kinumpare nyo nga sa voters receipt, di ba, hindi nag-match. Ang sabi dyan ng COMELEC, ng Jotang Gininis na si George Garcia, ay hindi, baka nakalimutan ng nila kung sino binoto nila. It's the same thing with Chito, basta yung Chito from Davao, yung Bisaya, okay? Sa Montina. Then si Attorney Raul Lambino ng Duterte 10. Di ba? Iba rin ang lumabas sa kanilang mga resulta. Doon pa lang meron ng discrepancy. Tapos ano sinasabi ni George Garcia? Ay hindi, baka nakalimutan lang. Nakalimutan lang nila yung binoto nila. Pagtingin nila doon sa voters receipt, ay iba yung lumabas. Malinaw na malinaw, mga kababayan, na pwedeng nagkaroon talaga na, kumbaga, na set na, di ba? Pre-program or na preset na kung sino ang gustong kandidato ang pwedeng manalo. So malayong-malayo talaga sa black voting kasi napatunayan natin na nagkaroon ng black voting eh. Kasi naipakita ng OFW. 'Di ba? Nakita pinakita ng OFW. So makikita natin dito sa BCM, yun yung hinihingi nga ni Attorney Glenchong, pinapahingi niya dito sa mga kandidato na kunin ninyo, tignan ito, at tignan ninyo yung audit logs kasi nga hindi kailangan nating suriin. Kasi nga meron nang nangyari prior sa election day. 'Di ba? At kaya sabi ko nga sa mga kandidato, dapat even though, natalo kayo, i-demand ninyo ang accountability, yung transparency na laging sinasabi ganyan niya. Attorney Vic Rodriguez, na makita, nabilang ba ng tama ang boto ng taong bayan. Like yung black voting, yung mga supporters ni Pangulong Duterte. Kasi bakit biglang pumasok yung dalawa? Palabas din, pumasok sila.
Di ba? si Bam Aquino at saka si Kiko, napaka-imposible ng flow. Imposible yan. Mga kababayan, kahit sa ating common tao, nag-block voting ka diretso, tapos biglang may nakalusot. Yung pinaliwanag ko na kanina, at least man lang, kung matalo ka, magkadikit yung laban. Makadikit yung mga numbers. Yun yung natin, yung sinasabi natin dito, mga palangga. So, anong sinisimbolize nito? Sa nangyaring eleksyon, isinisimbolize na napakalakas pa rin ang Duterte administration. Dahil number 1 si Bongoy, halos nanalo yung mga inendorso ni Pangulong Duterte locally. Inendorso ni Inday. So, ibig sabihin, mga kababayan, ang lakas ng Duterte magic, ng hatak ni Pangulong Duterte sa masa, dahil the fact na nakikinig sa kanya yung tao, ibig sabihin, lubog na ang kredibilidad ng mga bangag. At pagdating dito kay Camille at saka dito kay Amy Marcos, isa pang pala isipan niya. Maaring programming din talaga yan. Maaring pinrogram niya man. Kaya kailangan makita ang audit logs. Mga kababayan, ang gusto ko lang sabihin sa inyo na sa OFW, well, thank you so much kasi ipinakita nyo talaga yung inyong pagsunod sa Pangulong Duterte na mag-vote, na black voting, which is nakita yan sa resulta sa Japan, sa Europa. Actually, I'm just waiting dito sa LA, hindi ko pa nakikita. Nag-message na ako sa mga ka-chika boom-boom natin, wala pang sinisend hanggang ngayon. Diba? Naging busy-busy yan tayo dahil nga, diba, may Father's Day kahapon. Ibig sabihin, sikat na sikat, nakita niyo naman sikat na sikat at minamahal ng Pangulong Duterte, ng mga taong bayan, ang Pangulong Duterte kasi yung kanyang mga inendorso talagang nanalo, majority sa kanyang inendorso ay nanalo. So, ibig sabihin, mga palangga, lubog na ang Bangag administration. Now, here's the thing. Ito ang catch. Bakit number 1 si Senator Bongo at bakit number 2 ba? Si Senator ba ito na? Kaya tingnan ko lang ito. Number 2 na ba siya? Okay, tignan natin mga hitad. Ito. Number 3 pala. Number 3 na siya. Oo. Number 1 si Senator Bongo. Number 3 si De La Rosa. Number 6 si Marcoleta. Nakakatuwa ba itong result na ito? Sa part kay Congressman Marcoleta, o bilang senador niya, yes, it's a big thing. Game changer po si Senator Marcoleta. Why? Alam naman natin na sa tamang bota, tamang bilangan, mananalo talaga siya. Pero bakit ko sinasabing game changer si Marcoleta? At yan ang ipupush natin na pag siya'y nakaupo na siya ay maging Senate President. Okay? Bakit? Hindi ko sinasabing walang kwenta yung pagkapanalo ng dalawa. We need numbers, right? Kaya nga tayo, kahit hindi kayo sang-ayon sa iba na under Duterte 10, ano ang sabi natin? Let's vote Duterte 10. Kasi ito yung makakatuwang ng ni Pangulong Duterte, ni Inday Sara sa paglaban sa mga demonyo sa Senado. At nag-agree ako dyan. Pero bakit? Ang pagkapanalo natin sa Senado ay isa lang ang pinakamahalaga. Bakit si Marcoleta lang ang game changer dito? First, si Marcoleta, na-interview ka, it's an honor na na-interview ko yan si Pong, si Senator, ilang beses ko na na-interview, even before. Yan ay kinampanya natin, tinulungan natin, ay na nagtulungan tayo during unit team, di ba? Unit Budol. Siya talaga ang pinaka-the best na nangyari. Kong Marcoleta, Senator Marcoleta, you are the best thing na nangyari dito sa electoral result na ito. Dahil nakita natin kung paano niya bardagulin, kung paano niya boljakin yung mga hunghang sa Congress. Sila Abante, good thing, talo na sila, di ba? Yung iba doon, mga talo na sila. Hindi, ang dami kasi yung Congress, so hindi ko ma-enumerate lahat. Pero gusto ko ibigay sa inyo yung pinaka-kabog sa banga. Okay? Siya talaga dahil pwede siya maging Senate President at pag dumating ang time na yan, meron siyang power. Para what? Para mag-assign ng mga chairpersons sa mga committee na mga mahahalaga, lahat na yan mahalaga, na para mabago ang sitwasyon ng buhay ng Pilipino. Pero ang question dyan, sino ang ilalagay dyan na committee chair? Okay?
let's deal with that later. Ito, nilalatag natin yung picture sa inyo na kung bakit si Marcoleta ang pinaka-game changer. At hindi si Senator Bato at hindi rin si Senator Bongo. Any comment, my darling? Kuya, nag-lecture tayo, ako yung teacher nyo. Okay, any comment, mga darling, bakit? Unang-una, hindi threat si Bongo at si Bato sa Bangag administration. Bakit ko sinasabing hindi threat? They are already senators, darling. Pero nakidnap si Pangulong Duterte. Nalusob ang what? Ang KOJC. So, para sa mga bangag, okay? Para sa mga bangag, hindi nila dinaya si Bato at saka si Bongo kasi para sa kanila, hindi threat yung dalawa. I'm not saying wala silang silbi. Importante sila. Hindi sila threat. Nakita nyo na sa PIDEA Leaks. Ito yung binibigyan ko kayo ng example sa PIDEA Leaks. Kahit nakakuha ng mataas na boto si Senator Bongo, it's not about nakakuha ka ng mataas na boto. Si Senator Robin Padilla nakakuha ng mataas na boto. Siya pinakamataas, right? Ang game changer si Marcoleta, unang-una alam niya ang batas. Matalino, magaling, kayang makipag-jug-jug-jug-jug. Kaya I love Marcoleta. Even before. Hindi ko sinabi dahil nanalo siya. Kaya nga, ang faith ko sa kanya, siya yung pinaka-game changer. Siyempre, buwisit ka, di ba? Dahil alam mo, hindi, si Glenn Chong si Glenn Chong na magpapaliwanag sa inyo ng technical dahil hindi ko naman porte yan. Ayoko naman magdunong-dunungan dito sa technicality dahil yun ang sinasabi ko lang sa inyo, ito yung nakikita ko. Walang threat sa mga bangag si Senator Bongo at saka si Senator Bato. Nagawa nga nila nga dukot ang Pangulong Duterte. Even senador yung dalawa eh. At the fact na meron silang kaso na dinidikit yan ng mga bangag. Eh, di ba nasa din sila sa ICC? Okay. This is not being negative. What if? Okay? Si Senator Bongo at si Marcoleta, ikikidnapin na naman niya, not Marcoleta, si Bongo at saka si De La Rosa, ay ikikidnapin na naman niya ng mga bangag. O sino na lang ngayon maiwan sa atin dyan? Sinong maiiwan? Si Kong Marcoleta, meron pa ba tayong kakampi? O si Robin Padilla, hindi naman siya ganun ka napupok, tsaka hindi naman, aminado naman siya na wala naman siyang alam sa batas at he's learning every day, Ang question ko dito, bakit game changer si Marcoleta? Kasi meron siyang balls. Smart cookie si Marcoleta. Mataas ang kanyang paninindigan sa sarili. Dapat kung naipasok natin si Vic Rodriguez, kasama siya sa game changer. Why? Why? Ito hindi dahil sinuportahan ko siya. Nakita nyo, even before siya ay walang posisyon sa Senado o sa gobyerno, inilaban niya. Inilaban niya yung vice scam na yan. And I hope, Attorney Vic Rodriguez, let's continue to fight. Dito kahit hindi ka, hindi na bilang ng tama ang boto, yan ang paniniwala ko. Based dun sa explanation ko kanina, kaya nga kailangan mahalagang bagay na makausap natin si Attorney Glenn Chong. Kasi hindi po natatakot si Lisa Tanas, si Marcos Jr., kay Bongo at kay Senator Bato. Ang nakikita ko dyan, mag-agree man kayo sa hindi, alam ko kailangan natin sa numbers, kaya nilang tirisin. Why? Balikan natin yung PIDEA Leaks. Tinanong ko kasi yan kay Senator Robin Padilla nung nagkita kami sa Dahig. Ako'y nagsasabi sa inyo ng totoo, sinusuportahan natin yung mga Duterte, pero pinapainawa natin sa inyo kasi ayoko nang tago-tago, taylinti. Dahil porket natin, kakampi natin, dapat ganun-ganun. No, tinanong ko si Senator Robin Padilla. Senator Robin, sabi ko na gano'n sa kanya, nakaupo kami. Alam mo ba, may picture pa nga kami yan na naka-sweet-sweet. Hindi ko lang maipost, baka bigyan ng issue sa tamang pagkakataon. Anyway, nakasama ko siya doon. Okay? Tinanong ko siya kasi nanggagalit nga ako doon sa PIDEA Leaks. Sabi ko, Senator Robin, bakit kasi hindi nyo pa pinatawag yung si Lisa Tanas? Totoo to. May witness ako. Andun si Harry Roque. Andun yung mga kaibigan ko. Andun yung mga tao. Yun sabi ko, bakit nyo pa kasi pinatawag yan? Si Satanas at si Kumar. Diba? Naalala nyo yun. Binabalik ko kayo sa issue na yun.
Ano sabi ni Senator Robin Padilla? Ay ma'am, kasi mahirap po kasi parang ang indirectly ang konteksto ng kanyang sinabi kasi ang presidente ay si Bangag kaya hindi maipatawag si Lisa Canas at itong si Marcos Jr. na sangkot doon sa pulboronic na sinumpaang salaysay ni Agent Morales. So my point here, darling, ando doon si Senator Bato sa PDEA Leaks, ando doon si Robin Padilla, ando doon si Senator Bongo. Hindi na ipatawag si Bangag at si Lisa Canas na doon ay sila ay binanggit. 'Di ba? Sila yung pinaka-importanting mga bangag na kailangan malaman ng tao. Kaya para sa akin, hindi, kumbaga, of course magdidiwang, 'di ba? Dahil nakapasok silang tatlo. Hindi sila game changer kasi they're already there. Nakidnap ang Pangulong Duterte. They're already there pero hindi na ipatawag si Bangag, hindi na ipatawag si Lisa Canas, 'di ba? So, we need sana more people, more senators na mayroong paninindigan, mayroong laman ng utak para ipaglaban ang inyong karapatan. Na hindi natatakot sa mga bangag, na hindi kayang na walang person or vested interest or whatever. Kasi, the moment, hindi natin alam kung anong plano ng mga bangag kay Senator Bongo at kay Senator Bato. Katulad kung si Pangulong Duterte ay Pangulo, ay nadagit nila, nakidnap nila papunta sa dahig. Ano ang assurance natin na hindi makidnap yung dalawa? So sa akin, kaya hindi dinaya yan, di ba? Hindi yan pinrogram or whatever, based doon sa evidence na ipinangita ni Attorney Glenn Chong. Kasi, eto lang to, akin lang to. Maybe mali ako. Mag-agree kayo o hindi. Siguro sa Lisa Canas, wag yun ang dayain niyang si Bongo at saka si Bato. Wala naman yan. Nakita niyo, hindi nga ako pinatawag. Kunyari ako si Lisa Canas, hindi nga tayo pinatawag, hindi nila kaya. Hayaan mo na yan sila. Ito na lang yung wag nating papasukin. Ito yung may angking galing. O si Marcoleta, hindi natin pwede dayain yan. Malalagot tayo sa INC. Yun lang yun sa akin. Maaring mali ako dahil nobody's perfect. Pero yan ang nakikita ko based sa result na ibinigay sa atin. Di ba? O, ano pa gagawin? Wak-wak isa ko. Sinabi na rin ngayon.